Bakit hindi maliligtas yung mga taong hindi nag-aaral o nakikinig ng salita ng Diyos? So ito po yung pag-uusapan po natin sa oras nito. Kaya naman paniguruhin po natin na tayo po ay makapakinig at maunawaan po natin kung bakit hindi maliligtas yung mga taong hindi nakikinig o nag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. So ito po ay sasagutin natin na gamit yung Biblia at hindi gamit yung sarili po natin kaunawaan upang tayo makasiguro na ito ay katotohanan. So mayroon nga bang kaligtasan sa mga taong hindi nag-aaral o hindi nakikinig ng salita ng Diyos? So ano po yung sinasabi ng Biblia tungkol sa bagay po nito? Kung titignan po natin yung sinasabi sa John chapter 5 verse 39 na sinabi po doon na sinasaliksik ninyo yung kasulatan sa paniniwalang doon yung matatagpuan yung buhay na walang hanggan. Yun yung mga salita na nagpapatotoo patungkol sa Panginoong Hesus. So kumbaga, sinabi ni Jesus that time na sinabi niya sa mga tao o mga Israelita na sila ay sinasaliksik nila yung kasulatan upang makamtan o matagpuan yung kaligtasan at buhay na walang hanggan. At yun, yung nagpapatotoo patungkol sa ating pong Panginoong Hesus. So meaning, para makamtan po nila yung kaligtasan at buhay na walang hanggan, so kinakailangan po nila mag-aral, unawain at saliksikin yung salita ng ating pong Panginoong Diyos. So kinakailangan na tayo po ay nakikinig, nag-aaral at inuunawa yung salita upang tayo po ay maligtas. So what if kung hindi po natin inaaral, wala tayong time, wala tayong effort na makapakinig, mag-aral at maunawaan yung salita ng Diyos, ano po yung maaaring mangyari po sa atin? So sasagutin naman po natin to gamit po yung Hosea chapter 4 verse 6. No? Ano po yung sinabi po doon? My people perish for lack of knowledge. Kung sa Tagalog, ang sangkatauhan ay napapahamak dahil sa kulang sa tamang kaalaman patungkol po sa salita ng ating pong Panginoon Diyos. So meaning, ang isang tao ay napapahamak po siya o nalilinlang ng kasinungalingan ng ni Satan kung siya ay kulang sa tamang understanding patungkol sa salita po ng ating Panginoon Diyos. Kaya napakahalaga na tayo ay nakikinig, nag-aaral o inuunawa po natin yung Bible upang sa ganun tayo po ay hindi malinlang at tayo ay hindi po mapahamak dahil lamang sa kakulang sa tamang kaalaman patungkol sa salita po ng ating po Panginoon Diyos. Kaya ano po kinakailangan po natin? Mag-aral, makinig at unawain ang salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya naman sa mga interested po at gusto po natin mag-aral ng salita ng Diyos, mayroon po tayong free online Bible study and theology for free. And kung tayo naman ay busy, marami tayong ginagawa sa bahay or trabaho, negosyo, mayroon po tayong way para tayo po makapag-aral at mayroon po tayong SPS app na ito po ay download lang po natin and mag-register po na tayo doon gamit ang ating pong information. And once na download na po natin yung SPS app, mapag-aaral na po natin from Genesis up to Book of Revelation. So andun na po lahat ng lesson na kinakailangan po natin maunawaan, malaman at mapakinggan para patungkol sa salita po ng ating pong Panginoon. Kaya ano lang kailangan po natin? Yung heart, time, and effort po natin para makapakinig at makaunawaan natin yung salita ng ating Panginoon Diyos. So hope na tayo po ay nagkaroon ng kaunting kalaman patungkol sa Bible at mas lalo pa tayong lumalim, mas lalo pa tayong mag-aral ng salita ng ating Panginoon Diyos. God bless at mag-iingat po tayong lahat sa ating pong araw-araw na pamumuhay.